CEO na bumalik sa Pilipinas para sa isang mahalagang meeting, laking gulat ng tawaging papa ng triplets sa bus. Tatawagin niya sanang scammer ang mga bata, pero napatigil siya nang makita ang ina ng mga ito. Sabi nila, kapag mahal mo ang isang tao, handa mong ibigay ang lahat. Nakahanda kang isakripisyo ang lahat para sa kanya, para manatili sa tabi niya at para matupad niyo ang lahat ng inyong mga pangarap. Ngunit paano kung nakasalalay sa iyo ang magandang kinabukasan para sa kanya? Paano kung ang manatili sa tabi niya ay maging hadlang upang hindi niya makamit ang mga bagay na deserve niya? Mahal niyo ang isa't isa, ngunit balakid ka na sa mga pangarap niya. Gusto niyang manatili sa tabi mo, ngunit kaya mo bang pigilan ng mas maayos na kinabukasan para sa kanya? Hanggang kailan at saan ang kaya mong ibigay? Hanggang saan ka mananatili kung ang pananatili sa tabi niya ay dahilan kaya nagugulo ang buhay niya? Start of the story. Magkasabay na nangarap si Mariela at Silas. Pareho nilang gustong maabot ang buwan ng magkasama. Pangarap nila na bumuo ng isang pamilya at maging masaya kasama ang kanilang mga magiging anak. Mula pa noong high school, sila na ang magkasama. Unang pag-ibig, unang tahanan, unang taong pinanghawakan sa gitna ng magulong mundo. High school sweethearts, iyon ang bansag sa kanila ng lahat. Sabi nga ng ibang tao, bagay na bagay daw silang dalawa at tila ba sila nga ay pinagtagpo na ng tadhana. Pareho kasi silang academic achiever at pareho pang maganda at gwapo. Kaya naman, perfect match na talaga sila sa mata ng lahat. Nagmula si Silas sa isang pamilyang may kaya, ang mga Monteverde, may pangalan, may impluensya, nagmamay-ari ng malalaking negosyo. Malinaw ang landas na inihanda para sa kanya. Mag-aral sa prestihiyosong paaralan, pamahalaan ng negosyo ng kanilang pamilya at mabuhay sa mundong hindi kailanman kakapusin. Si Mariela Ibarra naman ay isa lang simpleng dalaga mula sa isang mahirap na pamilya. Wala siyang marangyang buhay, unlike Silas. Wala siyang fallback kapag nadapa siya. Ang tanging meron lang siya ay ang sarili niya at ang ama niyang matagal ng tila nawala ng gana sa buhay. Hindi tumutulong at halos hindi na rin umaalalay. Basta magkasama tayo, kakayanin natin. Tutuparin natin ang lahat ng pangarap natin, hindi ba? Makakagraduate din tayo ng sabay at magkakaroon din tayo ng masayang pamilya kasama ang mga magiging anak natin. Napakunot noo si Mariela. Mga? Oo, mga. Gusto kong magkaroon tayo ng maraming anak. Kitang-kita ng lahat kung paano nila minahal ang isa't isa, kung paano nila irespeto ang isa't isa. Akala ng lahat sila na talaga at wala nang kahit anong makakapaghiwalay sa kanila. Sa totoo lang, iyon din naman ang akala ni Mariela. Akala niya forever na sila. Akala niya lang pala hanggang dumating ang araw na ipinatawag siya ng ina ni Silas. Tahimik ang silid kung nasaan silang dalawa. Masyadong tahimik na nilalamig na rin siya dahil sa nerbiyos. Nakatayo lang si Mariela sa harap ng isang eleganteng mesa, kaharap ang isang babaeng bihis na bihis, ang ina ni Silas. Matalim ang mga mata nito, hindi naman galit, ngunit puno ng awtoridad. Mariela, mahinahon ngunit malamig ang tono nito. Alam mo ba kung bakit kita pinatawag? Umiling si Mariela. Kahit may ideya na nga siya kung saan patungo ang usapan. Wala naman akong masamang intensyon sa'yo, kaya hindi mo kailangan matakot sa akin. Pagpapatuloy nga ng ginang, pero kailangan natin ng maging praktikal. Huminga ito ng malalim bago nagsalita. Mahal ka ng anak ko. Alam ko yun. Ilang taon ng relasyon yung dalawa at patuloy itong tumatatag. To be honest, hindi ko rin alam kung paano nyo napanatili ng matatag ang relasyon nyo. Kasi I really expect na maghihiwalay din kayo.
But I guess I underestimated how deep your love for each other is. You love my son, and thank you for that. Pero ang tanong, kaya mo bang ibigay ang buhay na nararapat sa kanya? Parang may humigpit nga sa dibdib ni Mariela habang nakikinig lang siya sa sinasabi ng ginang. Pagpapatuloy pa nga ng ginang, alam ko ang buhay at pamilya na pinagmulan mo. Ang iyong ama na lang ang meron ka, pero hindi siya nagtatrabaho. May sarili kayong bahay, yes. Pero hindi sapat yun. Alam ko ring hirap kang itaguyod ang sarili mo dahil hindi tumutulong ang iyong ama. Alam ko kung saan ka nagtatrabaho, you're smart. Kaya mo ring pagsabayin ang trabaho at pag-aaral and I applaud you for that. More than that, alam ko rin na hindi mo tinatanggap ang tulong ng anak ko sa'yo. Alam kong kahit anong gawin niya, hindi ka umaasa sa kanya. And I like you for that. Pwede po bang diretsuhin niyo na lang po ang sadya niyo sa akin? What I'm trying to say is, while your love for each other is clearly strong enough to have weathered every obstacle until now, that love alone isn't enough to secure the kind of future my son deserves. Napatungo si Mariela. Si Silas ay may mga pangarap. He has a bright future. Pero kung mananatili siya sa relasyong to, natatakot akong hindi niya maabot ang lahat ng yun. I'm concerned that your situation will hinder his growth and limit the potential he has to succeed. Hindi kita minamaliit. Sabi ng ginang pero ramdam ni Mariela, ang bigat ng bawat salita. Pero magkaiba kayo ng mundo. At darating ang panahon na magiging hadlang ka. Hindi dahil masama ka kundi dahil hindi kayo pareho ng pinanggalingan. Alam mo naman siguro ang kasabihan kahit kailan di pwedeng magsama at hindi magiging masaya ang dalawang magkabilang mundo, di ba? Alam niya yon. Matagal na nga niyang alam kaya alam din ni Mariela na darating ang araw na to. Nahaharapin at isasampal sa kanyang katotohanan na to. Pinili niya lang talaga na wag mo nang isipin yun. Kung mahal mo talaga ang anak ko, hayaan mo siyang makalaya. Hiwalayan mo siya. Ibigay mo sa kanyang magandang kinabukasan. Kahit na lumuhod siya sa harapan mo at magmakaawa na wag mo siyang iwan, isipin mo na ikaw magiging hadlang sa magandang kinabukasan na naghihintay sa kanya. Isipin mo na lang na gagawin mo to para sa magandang future na. Isang future na hindi mo maibibigay sa kanya. Parang may pumutok sa loob niya matapos ang usapan na yon. Matapos siyang harap-harapan, nakausapin ng ina ng lalaking mahal na mahal niya at hilingin sa kanya na hiwalayan na ito dahil balakid lang siya sa pangarap nito. Pag-uwi niya noong araw na iyon, mag-isa siyang naglakad sa madilim na kalsada. Walang ulan, ngunit parang binabaha ang dibdib niya. Naalala niya ang lahat ng sandali nila ni Silas, ang mga gabing sabay silang nag-aaral, ang mga pangarap na pinaplano nila sa gilid ng silid-aralan, ang pangakong sabay nilang haharapin ang mundo. Ngunit tama naman ang ina nito. Anong mundo ang maibibigay niya kay Silas? Isang mundong puno ng kakulangan, isang mundong puno ng hirap, isang mundong baka maging dahilan para di nito maabot ang lahat ng kaya niyang maging. Mahal niya si Silas at dahil mahal niya ito, kailangan niya itong bitawan. Dahil ayaw niyang patuloy itong panghawakan kung ang mahihirapan lang ito. Gusto niya ito maging masaya at patuloy na maging matagumpay. Dahil mahal niya ito. Kinabukasan, nagkita sila sa paborito nilang lugar. Pareho silang tahimik. Parehong may kaba. Si Silas, kanina pa napapansin na tila ba malalim ang iniisip ng kasintahan, kaya ito kinakabahan dahil pakiramdam nito ay may mali. Habang si Mariela naman ay hindi alam kung paano sasabihin kay Silas ang pinakamabigat na salitang maririnig nito. May problema ka ba, mahal? Nag-aalalang tanong nga ni Silas sa wakas. Tinignan niya si Silas. Bakit parang malalim ang iniisip mo? May sasabihin ako. Nanginginig nga ang boses niya. Ano yun, may problema ba? Napatingin siya sa mga mata nito. Mga matang puno ng pangarap, pag-asa at tiwala sa kanya. Silas, sa tingin ko kailangan na nating maghiwalay.
Parang huminto ang oras. Ano? Ano bang sinasabi mo? Bakit may nagawa ba akong mali? Bakit biglaan ang pasya mo? Pinilit nga ni Mariela na wag umiyak. Kasi pagod na ako. Pagod na akong lumaban. Pagsisinungaling niya. Magkasama naman tayong lumaban na. Hindi ba sapat yun? Umiling naman si Mariela. Hindi. At para kay Silas mas masakit yun kesa sa anumang sigaw. Kung pagod ka na. Pwede naman ako na lang ang muna ang lumaban para sa atin. Huwag mo lang ako hiwalayan. Hindi ko kaya yon. Ayoko na nga, Silas. Ayoko rin maubos ka kung ikaw ang lalaban. Dahil ngayon pa nga lang na tayong dalawang lumalaban para sa relasyon na to, naubos na ako. Ano pa kapag ikaw na lang? Nakakapagod ang lumaban, pakiramdam ko kulang pa rin ang lahat. Hindi ko na malaya nakasabay ng pagod ng nararamdaman ko, nawawala na rin ang pagtingin at saka pagmamahal ko. Hindi niya sinabi ang totoong dahilan. Hindi niya sinabi ang sakripisyong ginagawa niya. Hindi niya sinabi na mahal niya ito, kaya kailangan niyang lumayo. Halos lumuhod at magsumamo sa kanya si Silas. Ngunit tulad ng sabi ng ina nito, iniwan niya pa rin ito. At sa gabing iyon, tuluyang naghiwalay ang dalawang taong minsang naniwalang sapat na ang pag-ibig. Hindi alam ni Silas na iyon ang pinakamahirap na desisyong ginawa ni Mariela. Para kay Silas, nagkulang siya kay Mariela at hindi siya lubos na minahal ni Mariela. Kaya ganun na lang kadali para dito naiwan siya. Ganun pa man, hindi agad sumuko si Silas. Sa mga araw na sumunod matapos ang biglaang hiwalayan, paulit-ulit itong bumalik sa mga lugar na minsang naging kanila, sa mga alaala na hindi nito kayang bitawan. At kay Mariela na patuloy nitong pinipiling mahalin at unawain kahit nasasaktan na ito. Isang hapon, hinintay ni Silas si Mariela sa labas ng maliit na tindahan kung saan ito madalas dumaan pa uwi. Nang makita nito ang dalaga, agad itong lumapit. Halata sa itsura ni Silas, hindi natulog ng maayos. Magulo ang buhok, namumugto pa ang mga mata. Mariela, please kausapin mo naman ako. Halos pakiusap ang boses nga ni Silas. Huminto sa paglalakad si Mariela ngunit hindi siya tumingin. Alam niyang kung titingin siya babagsak ang lahat. Nangiti na yung pader. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Silas. Saad nga nito sa malamig na boses. Meron. Palagi namang meron kapag mahal mo ang isang tao. Kailangan mong marinig ang paliwanag ko at kailangan kong marinig ang lahat. Kung bakit bigla mo na lang akong bisinukuan. Hindi pa ba sapat ang sinabi ko sa iyong pagod na ako at nauubos na ako? Hindi pa sapat yun, Mariela. Alam kong hindi lang yun ang dahilan mo. Kung may nagawa akong mali, sabihin mo lang. Aayusin ko, itatama ko lahat, pangako. Kahit ano babaguhin ko, basta wag mo lang akong iwan. Pagpapatuloy ni Silas. Tumulo ang luha ni Mariela. Ngunit mabilis niya itong pinunasan. Hindi mo kailangan magbago, ako ang problema. Sagot na nga lamang niya. Hindi. Hindi mo ako susukuan kung hindi ako ang problema. Kaya sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin kung anong maling nagawa ko at itatama ko. Huwag mo lang akong iwan. Hinawakan ni Silas ang kamay niya at ngayon niya lang ulit naramdaman ang init na yun. Ang init na sa mga haplos lamang ni Silas niya nararamdaman. Naalala mo ba ang mga pangako natin? Sabi natin sabay tayong tatanda na magpapakasal tayo kapag pareho na nating natupad ang lahat, na magkakaroon tayo ng mga anak, na kahit anong mangyari hindi tayo bibitaw. Parang sinasaksak ang dibdib ni Mariela sa bawat salitang binabanggit nito. Pinangarap natin yun. Ikaw ang pinangarap ko, pakiusap, samahan mo akong tuparin yun. Doon na siya napatingin dito at doon niya rin nakita kung gaano kasira ang taong minsan niyang naging tahanan. Ngunit kung magpapadala siya ngayon, mas lalo lamang masisira ang lahat. Sigurado siya na darating pa ang araw na maghihilom pa ito sa sakit na dulot ng paghihiwalay nila. Ngunit kung siya man ay mananatili sa tabi at piling nito, hindi na niya maibabalik ang nakaraan kung sakali man na di na nito natupad ang lahat ng mga pinangarap nito. Kaya huminga siya
ng malalim at pinilit patigasin ang tinig. Silas, nakakapagod kang mahalin. Sabi niya at pilit na walang emosyon. Mahal, halos pabulong nitong anas. Hindi mo ba naririnig? Pagod na ako. Pagod na akong mahalin ka. Pagod na akong lumaban. Sa totoo lang masyado na akong inuubos ng relasyon na to eh. Nakakapagod na may iniintinding relasyon. May iniintinding ikaw. Nakakasakal ka sa totoo lang. Ginagawa ko lang lahat dahil mahal kita. Sad pa nga ni Silas. Exactly. At yun mismo ang problema. Handa mong gawin ang lahat sa akin pero ang palayain ako hindi. Sad pa nga ni Mariela. Napaatras si Silas. Marami pa akong gustong marating. Dagdag pa nga niya kahit nanginginig ang tinig. Marami pa akong gustong patunayan, Silas. At sa ngayon pakiramdam ko nagiging distraction ka. Dagdag pa ni Mariela. Lalong natahimik si Silas ngunit kitang-kita sa mga mata nito ang sakit na dulot ng mga salitang binitawan ng babae. Wala akong ibang aasahan kundi ang sarili ko. Ayoko mag-alala para sa iba. Ayoko may iniisip pa sa bukod kung paano ako mabubuhay bukas. Nagiging pabigat na rin ba ako sa'yo? Tila puno ng sakit na tanungan ni Silas. Hindi kaagad sumagot si Mariela. Kung sasabihin niyang hindi babagsak ang lahat, kaya pinili na nga lamang niyang katahimikan. At sa katahimikang yun unti-unting nabasag ng tuluyan ang puso ni Silas. Kung yan ang nararamdaman mo, kung ako ang sa tingin mo balakid sa mga pangarap mo, lalayo ako. Huminga ng malalim si Silas at pilit nilulunok ang sakit. Nanlabo naman ang paningin ni Mariela. Hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil mahal kita. At kung kaligayahan mo na wala ako, igagalang ko yun. Dagdag pa ni Silas na kangiting pilit. Tumalikod na si Silas. Hindi naman ito hinabol ni Mariela. Hindi siya nagsalitang muli. Hindi siya umiyak. Hindi habang nakikita niya itong palayo. Ngunit nang tuluyan na itong mawala sa paningin niya, doon bumigay ang kanyang mga tuhod. Doon niya hinayaang umagos ang mga luha. Dahil ang totoo hindi kailanman naging pabigat si Silas. Ito ang naging lakas niya. Pagkatapos ng araw na tinulak niya si Silas palayo, tuluyan itong nawala. Wala nang mensahe, wala nang tawag, wala nang mga biglang paglitaw sa mga lugar na minsan ay takbuhan. Habang lumilipas ang mga araw at ang mga araw ay nagiging linggo, doon niya unti-unting naunawaan. Sinunod ni Silas ang hiling niya at mas masakit iyon kaysa sa inaakala niya. May mga gabing nakahiga siya sa kama, hawak ang cellphone, paulit-ulit na tinitingnan ang pangalan ni Silas sa contacts niya. Isang pindot lang sana, isang kumusta lang sana, ngunit sa tuwing maglalakas loob siya, may boses na pipigil sa kanya. Ang boses ng ina ni Silas at ang pangakong ginawa niya. Para sa kinabukasan nito, titiisin niya kahit na labis na siyang nangungulila. Isang hapon, narinig niya mula sa isang kakilala ang balitang parang kutsilyong bumaon sa dibdib niya. Alam mo ba? Magta-transfer na raw si Silas sa ibang bansa for studies daw. Grabe, biglaan pa rin talag sa lahat ang paghihiwalay niyo. Di pa nga kami naniwala noong una kasi saksi kaming lahat kung gaano niyo kamahal ang isa't isa eh. Pero ngayon, naalis na siya. Saka lang kami naniwala na wala na talaga. Siyempre, kasi sinabi niya noon na kahit anong mangyari, hindi siya lalayo sa tabi mo. Hindi sumagot si Mariela at natulala lamang siya. Ibig sabihin, tuluyan na itong lalayo. Sa gabing yon, hindi siya nakatulog. Sa isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang mga alaala. Ang tawa ni Silas, ang paraan nitong hawakan ng kamay niya. Ang mga pangarap na minsan ay pinlano nilang dalawa. Kung ngayon siya lalapit, kung ngayon siya hihingi ng tawad, may pag-asa pang hindi umalis si Silas. Sigurado siya na isang sorry niya lang, isang sabi niya lang na balikan siya nito. Kahit nasa airport na ito ay babalik at babalik ito sa kanya dahil alam niya rin kung gaano siya nito kamahal. Ngunit mariin niyang pinigilan ang sarili. Wala namang future sa feeling ko. Hindi siya pwedeng bumalik sa akin.
Pabulong na sabi ng babae sa sarili habang tumutulo ang luha. Mas maliwanag ang bukas niya pag wala ako. At kahit wasak ang puso niya, pinili niyang manahimik. Lumipas ang mga araw at kasabay ng katahimikan ni Silas ay ang unti-unting pagbagsak ng mundo ni Mariela. Habang si Silas ay siguro nagsisimula na ng bagong buhay sa ibang bansa, si Mariela ay nabaon sa nakaraan at sa sakit. Isang gabi, umuwi ang kanyang ama na may kasamang babae. Ito ang magiging asawa ko. Pakilala nga nito. Ngumiti si Mariela at pilit na tinanggap ang realidad na tuluyan na ngang kinalimutan ng kanyang ama ang mama niya. Naging mabait siya kahit ramdam niya agad ang malamig na tingin ng babaeng iyon sa kanya. Sa mga sumunod na araw, malinaw ang lahat. Di siya gusto ng kanyang stepmother. Hanggang kailan ba siya mananatili dito? Marion itong tanong nga sa ama niya. Matanda na siya. Dapat kaya na niyang mag-isa. Hindi na dapat siya makisama sa atin dito. Ang kwarto niya, gusto ni Charmaine. Ibigay mo na nga lang sa kanya yun. At ang anak mo, sabihan mo na humanap na ng trabaho at tumira na nga lamang sa ibang lugar. Saad naman ang ama ni Mariela. Nag-aaral pa ang anak ko. Hayaan mo na lang muna. Sinubukan niya pa ring makisama sa kanila kahit na ayaw ng bagong pamilya ng ama niya. Tahimik lang siya, umiiwas, ginagawa ang lahat para hindi maging problema. Ngunit tila kahit anong gawin niya, mali pa rin. Hanggang isang araw, kinausap siya ng kanyang ama. Mariela, seryoso nitong sabi habang hindi makatingin nga sa mga mata niya. Kailangan mo nang bumukod. Parang gumuho ang mundo ni Mariela. Pa, wala pa po akong... Nanginginig niyang sabi pero pinutol nito ang sasabihin niya. Kaya mo na yan. Matanda ka na at mas mabuti pa to para sa lahat. Hindi na siya nakipagtalo. Wala na rin naman siyang lakas. Tahimik siyang nag-impake ng ilang gamit, bit-bit ang isang maliit na bag, at ang bigat sa dibdib na hindi niya mailabas. Habang naglalakad siya palayo sa bahay, na minsan niyang tinawag na tahanan, isang isip lang ang pumapasok sa kanya. Ito na siguro ang karma ko. Karma sa pagtulak palayo sa taong pinakamamahal niya. Karma kasi nasaktan niya ang lalaking mahal na mahal siyam. Huminga siya ng malalim, pinahid ang luha at nagpatuloy sa paglakad. Pinili ni Mariela na mabuhay. Kahit pa itinaboy na siya ng sariling ama. Kahit pa wala na siyang matatawag na tahanan. Kahit pa mag-isa na lamang siya sa mundo. Akala niya, iyon na ang pinakamasakit na yugto ng buhay niya. Ang maiwang walang pamilya, walang kasiguraduhan. Akala niya ay doon na nagtatapos ang lahat. Ngunit isang umaga, nagbago ang lahat. Matagal na siyang nahihilo, madalas nasusuka. Akala niya ay dahil lang sa pagod at gutom. Sanay na naman siyang magtiis, kaya hindi niya iyon gaanong ininda. Ngunit ng ilang linggo na ang lumipas, mahigit 2 buwan na mula nang lumayo si Silas, pero hindi pa rin dumarating ang kanyang buwanang dalaw. Doon na siya kinabahan. Kaya sa isang maliit at murang klinika, mag-isa siyang umupo sa malamig na upuan. Mahigpit ang kapit sa laylayan ng kanyang damit. Ngunit nang humarap sa kanya ang nurse, malinaw ang sinabi nito. Congratulations, miss. You're pregnant. Parang huminto ang mundo ni Mariela. Buntis siya at iisang pangalan lang ang pumasok sa isip niya. Silas. Ito ang ama ng magiging anak niya. Napaupo siya ng mahina, nanginginig ang mga kamay habang automatikong napahawak sa tiyan niya. May buhay, may batang nabubuo sa loob niya. Anak nila ni Silas. Miss, okay ka lang ba? Maingat na tanong ng nurse. Tumango siya kahit hindi totoo. Lumabas siya ng klinika na may hawak na papel. Ngunit mas mabigat ang bigat sa dibdib niya kaysa sa anumang bagay na dala niya. Paano niya sasabihin kay Silas? Ngunit agad ding nawala ang tanong na yon. Umalis na si Silas ng bansa. Wala na siyang balita rito at higit sa lahat, sila ay wala na.
Sumagi rin sa isip niya na siguro kung nandito lang si Silas, ito siguro ang magiging pinakamasayang tao ngayon at tiyak siya na ang sasabihin nito sa kanya ay pananagutan at pakakasalan kita. Hindi ko na pwedeng guluhin ang buhay niya. Pabulong na sabi ni Mariela sa sarili habang pinipigilan ng luha. Pinili ko na to. Kailangan kong panindigan. Gabi-gabi, umiiyak siya. Hindi dahil ayaw niya sa batang dinadala niya, kundi dahil matatakot siya. Natatakot siya sa hinaharap, nahaharapin nila ng magiging anak niya. Ngunit sa bawat pagkakataong idinadampi niya ang kamay sa kanyang tiyan, unti-unting tumitibay ang kanyang loob. Anak, hindi kita pababayaan, pangako. Mahina nga niyang bulong. Hanggang sa ginawa niya ang isa pang pinakamahirap na desisyon sa buhay niya. Huminto siya sa pag-aaral. Masakit, napakasakit, lalo na't alam niyang iyon ang tanging puhunan niya para makaahon sa kahirapan. Ngunit mas mahalaga ang buhay na umaasa sa kanya ngayon. Naghanap siya ng trabaho kahit ano. Naging kahera sa maliit na tindahan, naging tagalinis, naging server, naging labandera rin siya pag may ekstrang oras sa karagdagang kita. May mga araw na halos hindi na siya makatayo sa pagod, lalo na't buntis siya. May mga gabing natutulog siyang gutom para lang may maiwan para sa mga susunod na araw. Ngunit hindi siya sumuko. Sa bawat paghinga niya, iniisip niya ang kanyang anak. Sa bawat luha, iniisip niya ang dahilan kung bakit kailangan niya magpatuloy. Wala siyang ina, wala siyang ama, wala na rin si Silas. Ngunit may anak siya at sa gitna ng lahat ng sakit, takot at pag-iisa, doon niya unang naramdaman ang kakaibang lakas na hindi niya alam na kaya pala niyang taglayin. Isang inang handang isakripisyo ang lahat para sa buhay na nasa kanyang sinapupunan. Hindi naging madali ang pagdadalang tao ni Mariela, lalo na nang malaman niya na hindi lang pala isa ang dinadala niya, ngunit 3 buhay ang nasa loob niya. Mula pa lamang sa mga unang buwan ay sinabi na ng doktor na sensitibo ang kanyang pagbubuntis, lalo na at triplets nga ito. Kailangan niya raw mag-ingat, iwasan ng stress at bawasan ng pagod. Ngunit paano niya gagawin iyon kung kailangan niyang magtrabaho araw-araw para may maipang kain at kahit paano ay may maipon para sa panganganak? Wala siyang karangyaan na pumili. May mga araw na hilo siya habang naglilinis ng sahig. May mga gabing napapaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang tiyan. Pilit pinapakalma ang sarili habang masikip ang dibdib niya sa pagod at takot. Okay lang tayo mga anak. Kakayanin natin to. Paulit-ulit niyang binubulong, kahit minsan ay siya mismo ay hindi sigurado. May mga pagkakataong kinailangan niyang mag-absent sa trabaho dahil sa biglaang pagdurugo. May mga gabing mag-isa siyang umiyak sa maliit na inuupahang kwarto. Iniisip kung tama ba ang mga desisyong ginawa niya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya kailanman naisip na isuko ang batang nasa sinapupunan niya. Dumating ang araw ng panganganak. Mag-isa siyang pumunta sa ospital, nanginginig sa sakit at takot. Walang dumamay sa kanya, awang-awa ang staffs ng hospital sa kanya, pero kinaya niya pa rin. At nang sa wakas, ay marinig niya ang unang iyak ng mga anak niya, parang nabura ang lahat ng sakit. Sa huli, worth it din ang lahat ng paghihirap niya dahil ligtas silang 4 ng mga anak niya. Congratulations, miss. Malulusog ang mga anak mo. Saad nga ng nurse. Napaluha si Mariela nang ipakita sa kanya ang mga sanggol. Napakaganda at gwapo nila. Maliit ang mga mukha ng 3, may matangos na ilong, at ang pisngi ay namumula. Rosy cheeks na tila palaging hinahalikan ng araw. Kita niya agad ang pagkakahawig ng anak na babae sa kanya, lalo na sa hugis ng labi at sa lambing ng mukha. Pero ang dalawa,
Hawig nito ang ama nila. Hinaplos niya ang munting pisngi ng mga anak at doon niya ibinulong ang mga pangalang matagal na niyang pinili. Hope. Hope ang pangalan. Iyon ang pangalan ng babae. Miracle ang turing niya sa triplets. Dahil sa mga panahong nawawala na siya, ang mga anak niya ang nagbalik sa kanya ng dahilan para mabuhay. Ang mga ito ang nagpaalala kay Mariela na may saysay ang bawat paghihirap, na may bukas pang naghihintay. Atlas at Ace naman ang pangalan ng dalawang anak na lalaki. Habang nasa ospital, doon niya nakilala ang isang mabait na nurse na si Aubrey. Grabe, parang manika talagang mga anak mo. Ang ganda tsaka ang gagwapo nila. Sabi nga ni Aubrey habang tinitignan ng mga anak niya. Maraming salamat. Ang swerte mo sa mga anak mo. Para silang mga anghel. Ngiti pa lang nila, nakakatanggal na ng pagod. Mula noon palagi nang dumadaan si Aubrey sa kwarto niya. Kinukumusta nito siya at ang mga anak niya at minsan naman ay nakikipagkwentuhan din sa kanya. Nang malaman ni Aubrey ang lahat ng pinagdaanan ni Mariela, ang pagiging mag-isa, ang kawalan ng pamilya, ang paghihirap. Hindi ito nagdalawang isip na damayan siya. Lumipas ang mga taon. Ngayon nga ay 6 na taong gulang na ang triplets. Lumaki silang masayahin, malambing at matalinong mga bata. Mahilig yumakap at maglambing. Mahilig silang magsabi ng I love you, Mama. At tuwing napapagod si Mariela, sapat na ang isang ngiti ng mga anak niya para muling tumibay ang kanyang loob. Si Mariela nga ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang conductor sa bus. Hindi man yun ang pinangarap niyang trabaho noon, ngunit sapat ang kita niya dito. Nakakabayad siya ng upa, nakakabili ng pagkain, at higit sa lahat, napag-aaral niya ang mga anak. Bakasyon lang ngayon ang mga bata, kaya madalas ay kasama niya ang mga ito sa trabaho kasi hindi niya rin ito maiwan kay Aubrey na may duty sa ospital. Mama, pagod ka na? Malambing na tanong ni Hope nang mapansin na pawis na nga siya. Hindi anak, kaya pa ni Mama. Mama, pahinga ka na po kung pagod ka na. Sabi naman ni Ace. Oo nga po, kanina ka pa po nagtatrabaho eh. Marami rin pong pasahero kanina, kaya tiyak po na pagod ka. Sabi pa nga ni Atlas. Hindi naman napapagod ang mama, mga anak. Ayos lang ako. Huwag kayong mag-alala sa akin. Kayo ang lakas ko kaya makita ko lang kayo. Ayos na ako. Totoo naman ang kanyang sinabi sa mga anak. Sa bawat araw na lumilipas, ang 3 lang ang kanyang lakas. Baliwala ang pagod basta kasama at nakikita niya ang mga anak niya. Samantalang, sa kabilang panig naman ng mundo, tahimik na nakatayo si Silas sa harap ng malawak na salaming bintana ng kanyang opisina. Nasa pinakamataas na floor siya dahil naroon ang kanyang opisina. Sa ibaba, kumikislap ang mga ilaw ng lungsod, iyon ang simbolo ng tagumpay, kapangyarihan, at impluwensya. Sa edad niya ngayon, nagawa niyang makamit ang rurok ng tagumpay na pangarap ng marami. Tuluyan na niyang na-take over ang kumpanya ng kanyang mga magulang at sa ilalim ng kanyang pamumuno ay mas lalo pa itong lumago. Lalo pang nakilala ang mga Monteverde sa larangan ng negosyo dahil kay Silas. Magaling kasi siyang mamuno. Good job, Silas. We couldn't be prouder. Tama ang pasya namin sa'yo. Naibinigay namin sa'yo ang ating kumpanya. Paulit-ulit niyang naririnig ang mga salitang yon mula sa kanyang mga magulang. At totoo naman proud na proud sila sa kanya. Siya ang patunay na tama ang lahat ng desisyong ginawa nila para sa kanya noon. Ngunit sa kabila ng lahat ng palakpak at papuri na kanyang natatamo ngayon, may isang bagay na hindi niya magawa na makuha. Kaligayahan. Kahit gaano pa kataas ang kanyang narating, kahit gaano pa karami ang kanyang naipundar, tila may bahagi pa rin ng kanyang sarili na naiwan sa nakaraan. Isang pangalan ang laging bumubulong sa kanyang isip tuwing tahimik ang gabi. Mariela.
Matagal na ang lumipas mula nang huli niya itong makita. Hindi na siya nagpaparamdam kailanman matapos ang araw na iyon, ang araw na binitawan siya nito. Sinubukan niyang umunawa, pilitin ang sarili na mag-move on. Ngunit kahit lumipas ang mga taon, nanatili pa rin ang sugat na iniwan ng unang pag-ibig. Pinatawag siya ng kanyang mga magulang sa private dining room ng kanilang bahay dahil may mahalaga raw silang pag-uusapan kaya agad na nagtungo si Silas. Silas, mahinahong panimula ng kanyang ina. We've been talking. Hindi ka na bumabata at ngayon na nasa rurok ka na ng karir mo. It's time for you to settle down. Dagdag pa nga ng kanyang ama. May nakikita na kaming babagay sa'yo. Arranged marriage from a good family. Makakatulong ito hindi lang sa'yo kundi sa kumpanya. Hindi siya tumutol. Wala na rin naman siyang dahilan para lumaban pa. Ang babaeng minsan niyang ipinaglaban ay matagal nang bumitiw. Unti-unti na rin siyang napagod umasa sa mga bagay na hindi na kailanman babalik. Okay, kung yun ang tingin niyo na makabubuti. Mahinang sagot nga niya. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang, bahagyang nagulat sa kanyang pagsang-ayon, ngunit hindi na nila tinanong pa. Lumipas ang mga buwan hanggang kailangan na ni Silas na bumalik sa Pilipinas para siya mismo ang humarap sa kanilang mga investors dahil ilang taon na rin daw na representatives niya lamang ang humaharap sa kanila. Kailan mo ba balak bumalik ng Pilipinas? Gusto na naming ipakilala ka ng formal sa magiging fiancé mo. Sabi nga ng kanyang ama. Uuwi ako ngayong buwan. May mga kailangan pa akong ayusin sa kumpanya. Sagot naman ni Silas. Magtatagal ka ba sa bansa, anak? Hindi. Isang buwan lang ako mananatili sa Pilipinas. Kailangan kong bumalik ka agad dito para mabantayan ko ng maayos ang kumpanya. Isang buwan sapat na. Ipapahanda namin ang lahat para sa pag-uwi mo. Sagot nga ng kanyang ina. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanyang pagbabalik sa bansang iyon. Ngayon lang ulit siya babalik ng bansa matapos ang mahabang panahon. At sa totoo lang, hindi niya rin alam kung handa na ba siyang balikan ng bansa na minsang naging saksi ng pinakamahalagang pag-ibig at pinakamalalim na sugat ng kanyang buhay. Ang hindi niya alam na sa pagbalik na iyon, may isang katotohanang magpapayanig muli sa kanyang mundo. Mahabang-mahaba na ang panahong lumipas mula ng huling beses na umapak si Silas sa lupa ng Pilipinas. Ilang taon na rin mula nang iwan niya ang lahat, ang alaala, ang sakit, at ang babaeng minsan niyang minahal ng buong buo. Ngunit sa kabila ng tagumpay na tinamasa niya sa ibang bansa, sa kabila ng kayamanan at kapangyarihang hawak niya ngayon, may isang bahagi ng kanyang puso na tila na natiling naiwan dito. Sa araw ng kanyang pagbabalik, isang engrandeng pagtanggap ang inihanda para sa kanya. Nakatayo ang lahat ng mga empleyado ng kanilang kumpanya sa lobby, may mga ngiti sa kanilang labi. Welcome, Sir Silas. Maligayang pagdating po. Tumango lamang siya, may bahagyang ngiti sa labi. Ngunit sa kaloob-looban niya, may kung anong bigat siyang nadarama na hindi niya maipaliwanag. Sa unang araw niya pa lamang sa bansa, inabala na agad ni Silas ang sarili sa trabaho at sa sumunod na araw hindi niya na napigilan ang sarili na muling puntahan ang lugar na madalas nilang puntahan noon ni Mariela. Marami ng mga nagbago, ngunit ang sakit na nadarama niya ay naroon pa rin. Nakakapagod kang mahalin, Silas. Muling bumalik sa isip niya ang salitang binitawan noon ni Mariela sa kanya. Isang pangungusap, ngunit sapat upang baguhin ang takbo ng kanyang buhay, upang durugin siya at sa nakalipas na 7 taon, patuloy pa rin siyang dinudurog. Akala niya noon ay mapapagod din siyang magmahal. Akala niya ay totoo ang sinabi ni Mariela na nakakapagod at nakakaubos na magmahal. Akala niya, sa paglipas ng panahon
ay mawawala rin ng sakit. Ngunit nagkamali siya. Sa halip na mapagod, mas lalo pa niyang naramdaman ang pagkawala. Mas lalo niyang minahal si Mariela kahit wala na ito sa kanyang tabi. Ilang araw matapos ang kanyang pagbabalik sa bansa, may isang mahalagang meeting siyang kailangan puntahan. Maaga siyang umalis, pero tila pinaglalaruan siya ng tadhana dahil sa kalagitnaan ng biyahe, bigla na lang tumirik ang kanyang sasakyan. Sir, pasensya na po. Mukhang hindi kaagad ito maayos. Sad nga ng driver. Napabuntong hininga si Silas at napatingin sa kanyang relo. Malilate na siya at hindi iyon maaaring mangyari. Wala siyang ibang choice kundi ang sumakay sa bus. Unahan ng mga pasahero sa pagsakay, kabilang si Silas sa nakipag-unahan. Siksikan na ang loob. Mainit kahit aircon naman. Maingay din dahil sa dami ng pasahero. Nakatayo nga lang siya dahil wala ng bakanting upuan. May mga nag-uusap, may mga batang tumatawa, at iba ay sumusuka pa. May mga pagod na mukhang galing sa maghapong trabaho. Isang mundong matagal na niyang hindi ginagalawan. Tumayo siya at binalanse ang sarili. Naiipit na rin siya sa dami ng pasahero. Huwag kayong magtulakan! Naiinis na sabi ng isang pasahero. Napailing si Silas at sinubukan na tumingin na lang sa bintana kahit pa wala naman siyang makita kundi ang mga pasahero rin. Nagtaka siya nang biglang may humila sa laylayan ng kanyang coat. Papa? Tumingin siya sa batang humawak na ng coat niya. Isang batang lalaki ang nakatingala sa kanya. May bilog ang mga mata. Matangos na ilong at ngiti na tila pamilyar nga. Para bang tumitingin siya sa isang mas batang bersyon ng kanyang sarili. Ako bang sinasabihan mo ng papa? Untag naman ni Silas. Tumingin ang bata at sumiksik nga. Sa ibang mga pasahero mas lalong lumiwanag nga ang muka. Kamukhang kamukha mo po ang papa ko. Akala ko po ikaw na siya. Bago pa siya makapag-react, lumingon ang bata at kumaway sa likuran. Ace, Hope, halina kayo, tignan nyo. Sumiksik din sa ibang pasahero ang dalawa pang bata at lumapit sa kanila. Magkamukha sila, lalo na ang dalawang batang lalaki, habang ang mukha ng batang babae ay napakapamilyar din kay Silas. Napatitig siya sa kanila kahit ang ilang pasahero na nakarinig ay napatitig din sa mga bata. Tignan nyo! Masayang sabi ng batang humawak nga kay Silas. Kamukhang kamukha natin ang papa natin! Pakiramdam ni Silas ay huminto ang oras. Hindi na niya marinig ang ingay ng bus. Hindi na niya maramdaman ang pag-uga nito. Ang tanging nakikita niya ay ang tatlong batang nasa harapan niya. Tatlong buhay na tila hinugot mula sa isang nakatagong bahagi ng kanyang nakaraan. Huminto ang bus at unti-unting bumaba ang ibang mga pasahero kaya lumuwag ang loob. Mga anak, manatili muna kayo sa upuan. Huwag na kayong umalis, baka kung ano pa ang mangyari sa inyo. Isang pamilyar na boses nang minsan niyang minahal. Isang boses na akala niya'y tuluyan na niyang naiwan sa nakaraan. Napalingon si Silas sa nagsasalita at doon niya ito nakita, si Mariela. Nakatayo ito suot ang simpleng uniforme ng isang konduktor. May hawak na tiket, pawisan, ngunit hindi pa rin may kakaila ang ganda na minsan niyang hinangaan. Mas payat ito ngayon ngunit ang mga matang minsan niyang minahal ay ganun pa rin. Nagkatitigan sila. Natigilan din ito, para bang nakakita ng multo, parang isang hampas ng malakas na alon na humambalos sa isipan ni Silas ang lahat ng mga alaala. Ang sakit ng paghihiwalay, ang mga gabing puno ng luha, ang mga pangakong hindi natupad. Mariela, sambit nga niya. Mama, ayos lang po kami. May nakita lang po kaming kamukha ni Papa kaya po kami umalis sa aming upuan. Muling napatingin si Silas sa tatlong bata. Kung ganun ang mga batang ito ay anak ng babaeng minahal niya. Ngunit bakit kamukha niya sila? At bakit sinasabi nilang hawig niya
ang ama nila. Maaari bang, sa kabilang banda, napagtanto na ni Mariela kung ano at kung ano ang maaaring mangyari ngayon. Kita niya kung paano nakatitig si Silas sa mga bata. Alam niyang napapaisip na ito, nanlalamig na ang kanyang mga kamay. Mga anak, mahina pero mariing tawag nga ni Mariela sa mga bata. Ay ka muna kayo rito. Agad na lumapit ang tatlo sa ina pero bahagya pa ring sumilik pabalik kay Silas. Mama, bakit po? Inosenteng tanong ni Atlas. Kuya, pakihinto po muna. Sa halip ay mariin na sabi ni Mariela sa driver na agad namang napapreno dahil sa gulat. Nagulat din ang mga pasahero. May ilan na napasigaw, may ilan na nagtanong kung ano ang nangyayari. Nagkagulo ang loob ng bus at sinamantala naman yon ni Mariela. Agad niyang hinawakan ang kamay ng tatlong bata at mabilis na bumaba sa kabilang pinto ng bus. Ma'am, sandali! Tawag ng isang pasahero. Ngunit hindi na nga ito lumingon pa. Si Silas naman agad ding bumaba para sundan ang mag-iina. Hindi na siya papayag na muli silang malayo sa kanya. Hindi niya sasayangin ang pagkakataon na to. Wala na rin siyang pakialam kung late na nga siya sa meeting. Sandali lang, Mariela! Sigaw nga niya. Mabilis ang hakbang ni Mariela at ang tatlong mga bata, halos tumatakbo na nga sila nang makalayo nga sa kanya. Mariela, huwag kayong tumakbo sa akin. Mas binilisan pa nga ni Silas hanggang nahabol nga niyang mga to at si isang iglap na hawakan ni Silas ang kamay ni Mariela. Wait, huwag kayong lumayo. Parang kinukuryente nga si Mariela sa haplos nito. Hindi na nga nila nagawa pang ipagpatuloy ang pagtakas, habang ang triplets inosente lang na nakatitig sa kanila. Mama, ano pong nangyayari? Tumingin si Mariela sa anak. Nakita niya ang takot at kalituhan nga sa kanilang mga mata. Marahan niyang hinila ang kanyang kamay mula kay Silas, ngunit hindi siya nito binitawan. It's really you. Ikaw nga, akala ko nagkakamali lang ako. Puno ng emosyon nga ang mga mata ni Silas. Pitawan mo ko. Sinubukan nga muli ni Mariela makawala, pero hindi pumayag si Silas at humakbang papalapit sa kanila. I won't let you run away from me. Hindi na. Pakawalan mo ko, Silas, natatakot ang mga bata. Tinignan nga ni Silas ang mga bata. Mas kalmado pa nga ang ekspresyon niya para malaman nilang wala silang masamang balak. Huwag kayong matakot sa akin, wala akong masamang balak. Okay lang po. Sagot naman ng mga bata kaya ngumiti siya at muling tinignan si Mariela. What happened to you? What happened to the dreams you promised yourself you'd achieve? Tanong nga ni Silas. Nanatili lang tahimik sa Mariela ngunit makikita sa mga mata nito ang hiya. Si Silas naman di lubos sa kalain na makikita ang dating minahal sa ganitong kondisyon. You told me I was holding you back, na naging balakid ako sa mga pangarap mo, that loving me was exhausting. Bakit naging ganito ka ngayon? Napayo ko si Mariela. Kumirot ang dibdib sa bawat salita, ay parang muling binubuksan ng sugat na pilit ngang tinakpan ng maraming taon. Mariela, look at you. Look at where you are now. This isn't what I imagined, seeing if our paths cross again. I thought you'd be in better place after pushing me away. Hindi pa rin makasagot si Mariela. Muling napatingin nga si Silas sa tatlong bata. Mga anak mo sila? Direkta nga niyang tanong. Tanong lang ang sagot nga ni Mariela. Bakit kamukhang kamukha ko sila? Lalong nawalan nga ng sagot si Mariela. Silas, this can't be just a coincidence. Hindi pwedeng nagkataon lang na kamukha ko sila. Lalo pang kinutuban nga si Silas. Napaka-imposible dahil may hawig sila talaga sa akin. May ingat na lumuhod nga si Silas sa harap ng mga bata na parang takot na baka matakot sila sa kanya. Anak mo po ba kami? Diretsang tanong ni Ace. Ang mama niyo lang makakasagot niyan. Sa atin, saad nga ni Silas. Mga anak, nanginginig na nga si Mariela. Pero kamukha mo po kasi yung papa namin. Hindi pa po namin siya nakikita sa personal. Sa picture lang po eh.
Tiningala ni Silas si Mariela na noon, nangingilid ang mga luha. Tumayo ulit si Silas at seryosong tumingin kay Mariela. Tell us the truth, Mariela. Mga anak ko ba sila? Ako ba ang nasa larawan na tinutukoy nila? Mariin ngunit puno ng pagsusumamo ang boses ni Silas. Please, Mariela. Karapatan kong malaman at karapatan nila. Parang naubos ang lahat ng salita sa kanyang lalamunan. Nanatili lamang siyang nakatayo, hawak ang kamay ng mga bata. Huminga ng malalim si Mariela. Paglingon niya sa triplets, doon siya tuluyang nanghina. Hindi takot ang nakita niya sa kanilang mga mata, kundi paghihintay at pag-asa na sana nga ang taong nasa harap nila ay ang kanilang ama. Sa mga sandaling iyon, alam ni Mariela, hindi na niya maitatago pa ang katotohanan, lalo na ngayon nakaharap na nila ang lalaking minsan niyang minahal ng sobra, ang lalaking ama ng kanyang mga anak, ang lalaking nakilala lang ng mga bata sa isang lumang litrato. Tinitigan siya ni Silas. Hindi man siya nagsalita agad, ngunit sa mga mata ni Mariela, malinaw na malinaw, nabasa na nito ang sagot. Let's talk. Hindi dito. Kailangan nating makapag-usap ng maayos. Marahang sabi nga ni Silas. Wala sa sariling tumango si Mariela. Inalalayan ni Silas ang mag-iina patungo sa isang maliit na kafe sa di kalayuan. Tahimik ang kanilang paglalakad. Ang triplets ay magkakahawak kamay, paminsan-minsang tumitingin sa lalaking kamukha ng kanilang ama. Pagdating sa kafe, pumili sila ng mesa sa sulok. Umorder si Silas ng maiinom para sa mga bata, juice at cake. Parang likas na likas sa kanya ang gawin iyon kahit unang beses pa lamang. Tahimik silang umupo. Ang katahimikan na namamagitan sa kanila ay mabigat. Makalipas ang mahabang sandali, nagsalita si Mariela. Silas ang totoo. Nag-aalinlangan pa nga si Mariela. Tell me, handa akong makinig. Mga anak ko ba sila? Ako ba ang nasa larawan na tinutukoy nila? Oo, mga anak mo sila. Halos tumalon nga ang puso ni Silas. Kaagad nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sobrang saya nang nadarama niya pero naroon din ang lungkot at labis na panghihinayang. Mga anak ko sila. Mama, siya po talaga si Papa? Marahang tanong ni Hope. Lumuluhang tumango si Mariela. Siya ang papa niyo. Biglang natahimik nga ang mesa. Pagkatapos biglang tumayo si Atlas. Papa? Masaya nga nitong tawag. Oo anak, ako nga ang papa niyo. Hindi na nagatubili pa ang triplets. Lumapit sila sa kanya at sabay-sabay siyang niyakap. Kaya po pala kamukha ka namin. Ang tagal po naming hiniling na makita kayo. Lagi po naming tinatanong si Mama kung nasan ka. Sad pa nga ni Hope. Akala ko po hindi mo na po kami babalikan eh. Dagdag pa nga ni Atlas. Hindi na napigilan ni Silas ang sarili. Lumuhod siya sa harap ng mga bata at niyakap sila ng mas mahigpit. Parang sinusubukang bumawi sa bawat araw, bawat taon na wala siya sa tabi nila. I'm sorry. Paulit-ulit nga niyang bulong. Sorry anak, sorry sa lahat ng panahong wala ako. Umiyak si Mariela habang pinagmamasdan sila, lalo na nung isa-isa nang sinabi ng mga bata sa kanilang ama kung ano ang kanilang mga pangalan. Masakit din para kay Silas na ngayon niya lamang nalaman ang pangalan ng mga anak. Sa sandaling iyon, habang nakatingin si Mariela sa mag-aama at sa masayang mukha ng mga anak, alam niyang tama ang desisyon niyang sabihin ang totoo kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap. Dahil ang katotohanan, kahit masakit, ay may kapangyarihang maghilom ng anumang sugat. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon muling pinagtagpo ang kanilang mga landas at muling mabubuo ang pamilyang sinubok ng tadhana. Matapos malaman ni Silas ang katotohanan na may mga anak sila ni Mariela, parang may alab ang muling nagising sa kanya. Masaya siyang malaman na isa na siyang ama at handa siya na gawin ang lahat, makabawi lang sa kanila.
Inalam ni Silas kung saan nakatira ang mag-iina niya. Nahanap niya sila sa isang maliit na inuupahan na bahay sa gilid ng lungsod. Nang makita niya ang kalagayan nila, agad siyang bumili ng penthouse upang doon na sila tumira. Mabuti naman at pumayag naman si Mariela dahil alam nito na gusto lang naman ni Silas na bumawi sa kanilang mga anak. Noong unang beses na dinalaw ni Silas ang kanyang mag-iina sa dati nilang tahanan, takot at kinabahan siya. Pakiramdam niya kasi ay napakalaki talaga ng pagkukulang niya at baka magbago ang isip ng mga anak niya at itaboy siya. Ngunit nang bumukas ang pinto, "Papa," sabay-sabay na tumakbo ang triplets palapit sa kanya. Halos madapa pa sila sa pagmamadali para lang makalapit sa kanya. Napangiti si Silas. Kusang lumuhod upang salubungin sila. "Namiss namin kayo." Sigaw nga ni Hope. "Masaya po akong nandito ka po ulit, Papa. Lagi mo po kaming dadalawin, ha?" Napangiti si Silas. "Oo naman mga anak ko. Isasama ko na rin kayo ng mama nyo sa tirahan ko. Nang sa ganun hindi na tayo magkahiwalay pa." "Talaga po? Yay! Masaya po kami kasi magiging buo na po tayo sa wakas." "Oo nga po, matagal na po naming pangarap yun eh." Ginawa ni Silas ang lahat makabawi lang sa mga anak at ganun din sa babaeng mahal. Hindi man siya agad naging perpektong ama, sinikap niyang maging mabuti sa kanila. Inalam niya ang lahat tungkol sa mga anak, lalo na ang mga bagay na magpapasaya sa kanila. "Talaga po, Papa, manonood po tayo ng sine?" Excited na tanong pa nga ng triplets. "Oo naman. Pupuntahan din natin ang lahat ng gusto nyo." "Kasama din po ba si Mama, Papa?" tanong ni Hope. Ngumiti si Silas sabay tingin kay Mariela. Natahimik lang na nakatingin sa kanila. Nang tumingin din sa kanya si Mariela, matamis siyang ngumiti. "Siyempre naman, hindi pwede na wala ang mama nyo." "Yay!" Pagbubunyi pa nga ng tatlo. Nang araw nga na yun, masaya silang nagbonding bilang isang pamilya. Ginawa nila ang gusto ng tatlo at sa sandaling yun, para bang sila ang pinakamasayang tao sa mundo. "Salamat sa ginawa mo para sa mga bata, Silas." Seryosong sabi ni Mariela. "Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo. Thank you for raising them. Thank you for being a good mother to them. At salamat dahil hinayaan mo akong maging parte ulit ng buhay nyo. Karapatan mo namang maging parte talaga ng buhay ng mga bata. Hindi mo ko kailangan na pasalamatan dahil doon. Walang araw na hindi kita pasasalamatan, Mariela." Isang hapon, bumisita sa penthouse si Aubrey at sabay sila ni Silas na dumating. Ang mag-iina lang ang nakatira sa penthouse na yon, pero si Silas ay araw-araw pa ring pumupunta habang si Aubrey ay ngayon lang nagkaroon ng free time para dumalaw. Matapos makilala, kinausap siya nito ng seryoso. "Hindi ko akalaing ikaw palang ama ng mga bata. Hindi ko rin alam hanggang ngayon. Kamukha mo sila. Walang halong duda na ikaw nga ang ama na matagal ng pangarap ng mga inaanak ko. Sa totoo lang, dapat galit ako sa'yo." Sabi nga nito. Hindi umiwas nga ng tingin si Silas. "Karapatan mo yan." "Tama ka. May karapatan ng lahat na magalit sa'yo. Hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdaanan nilang mag-iina. Habang ikaw ay nasa ibang bansa. May maayos na buhay, tinutupad ang mga pangarap. Si Mariela mag-isa. Pero wala eh. Tinanggap ka agad nila, kaya wala na rin akong magagawa pa. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong pinagdaanan nila habang wala ako?" Pinalayas siya ng ama niya noon. Wala siyang malapitan, nagbuntis siya nang mag-isa. Nanganak ng walang kasama. Walang ama, walang pamilya, walang pera. Mag-isa lang siya nung sinilang niyang mga anak namin. Oo, hindi pa kami magkaibigan noon kaya hindi ko siyang nadamayan. Walang kahit na sinong dumamay sa kanya nung nanginginig siya sa takot at sakit. Dapat naroon ka ng mga sandaling yun. Pero maging ikaw, wala rin. Alam mo bang lahat ng trabaho pinasok niya? Kahit pagod, kahit may sakit siya, nagtatrabaho siya. Lahat para lang sa may gatas ang mga bata, may baon sa school. Hindi siya kailanman nagreklamo. At sa kabila ng lahat ng yun,
Naging mabait pa rin siya. Pinatawad niya pa rin ang kanyang ama at muli silang nagkausap. Mabait ang kaibigan ko at ang mga anak niya. Alam ko rin kung gaano ka halaga sa kanila. Kaya sana wag mo silang saktan muli. Pinapangako ko na kahit kailan hindi ko na gagawin yon at hindi na nila mararanasan pang masaktan. Saad naman at pangako ni Silas. Matapos niyang makausap si Aubrey at malaman ng lahat, agad niyang kinuusap si Mariela na nagulat sa matinding lungkot at guilt sa mga mata niya. Mariela, babawi ako sa lahat. Maingat niyang sabi. Umiling ka agad si Mariela. Hindi mo kailangan bumawi, Silas. Hindi mo naman alam, kasalanan ko rin kasi na tinago ko. No, may kasalanan ako dahil umalis ako. Nung ipinagtulakan mo ko, dapat nanatili pa rin ako noon. Hindi, wala kang kasalanan. At itinago ko ang mga anak natin sa'yo. Alam kong may dahilan ka kaya kaya mong nagawa ang lahat ng yun. Hindi kita pipilitin na sabihin sa akin ang totoo. Pero alam kong hindi mo ginusto ang lahat ng hirap na yun. Kilalang kilala kita, Mariela. Alam kong hindi mo kailanman mahahayaan na maghirap ang mga anak natin kung may ibang paraan. Tahimik silang nagkatitigan. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng mga taong nawala, pinili ni Silas na umunawa. Pinili niyang maniwala na may dahilan ng lahat. At sa pagkakataong ito, hindi na siya aalis. Hindi madali para kay Silas ang desisyon na kausapin ang kanyang mga magulang. Ilang beses niyang inulit sa isip ang mga salitang sasabihin niya. Ilang beses niyang sinubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit alam niyang hindi na niya maaaring ipagpaliban pa. Hindi na lamang ito tungkol sa kanya. Tungkol na ito sa mga batang matagal na walan ng ama. At sa babaeng minsan niyang minahal ng buong buo. Tahimik ang sala ng malaking bahay ng mga Monteverde. Nasa sofa ang kanyang ina, elegante pa rin gaya ng dati. Ang ama naman ay nakaupo sa tapat. Seryoso ang mukha, tila handa sa anumang pag-uusap na haharapin. May sasabihin ako. Maring panimula nga ni Silas, diretso ang tindig. What is it? Tungkol ba to sa negosyo? Tanong nga ng ama. Hindi. Tungkol to sa planong arranged marriage na hindi ko natutuparin. Diretsa ang saad ni Silas. Ano? Silas, napag-usapan na natin to. Gulat na tanong ng kanyang ama. Nagbago na ang isip ko. Isa pa kayo lang naman talaga ang may gusto nun, sa simula pa lang. Alam mo kung gaano kahalaga ang kasunduang to, Silas. Hindi lang ito tungkol sa'yo, tungkol ito sa kumpanya. Matagal ko nang tinupad ang lahat ng gusto nyo. Kinuha ko ang negosyo ng pamilya ko na ang CEO. Pinalago ko lalo ang kumpanya. Kilala na ang pangalan natin hindi lang dito, kundi sa ibang bansa. Tumahimik ang ama. At ngayon, gusto kong magdesisyon para sa sarili kong buhay. Dugtong niya at mas mababa ang boses pero mas mabigat ang dating. Makinig ka. Ito ang pinakamagandang desisyon. Ginagawa namin ang kasunduang to para sa ikabubuti mo. Saad naman ang ina ni Silas. Nakapagdesisyon na ako, ma'am. Walang arranged marriage na magaganap. Hindi na magbabago pa yon. Kung talagang gusto niyo para sa negosyo, kayo na lang magpakasal. Pero ako buo na ang pasya ko. Nagkaroon ng katahimikan. Isang katahimikan na puno ng tensyon. Pagkatapos ng ilang sandali muling nagsalita si Silas. May tatanong pa ako. Kailangan ko ang tapat na sagot niyo. Kailangan kong malaman ang lahat ng totoo. Silas, kung ito na naman ang tungkol sa nakaraan. Inis na sabi ng ama. Pero pinutol nga siya. May kinalaman ba kayo sa paglayo ni Mariela noon? Diretsong tanong nga niya. Ano bang pinagsasasabi mo, anak? Bakit mo binubuksan ulit ang usapang iyan? Tumaas na nga ang boses ng ina. Sagutin niyo na lang po ang tanong ko. Gusto kong malaman ang totoo. Hindi kami. Wala kaming kinalaman sa desisyon niya. Siya ang umalis, siya ang nagtago sa'yo. Alam ko kung gaano niya ako kamahal. Sagot nga ni Silas at hindi umaalis ang tingin sa kanyang ina. Kaya magpahanggang ngayon, palaisipan pa rin talaga sa akin kung bakit bigla siyang nagbago. Kung bakit isang araw bigla na nga lamang niya akong itanaboy palayo. Enough. Wala kang karapatan na pagbintangan kami. Maring sabi ng kanyang ina.
Ngunit hindi umatras si Silas. May karapatan ako malaman ng totoo. Nagpalitan nga ng tingin ng kanyang mga magulang at doon nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang ina. Hindi mo kami dapat pinagbibintangan, Silas. At kung sakali man na may ginawa nga ako, para lang din sa iyo yun. Dahil alam kong hindi kayo bagay sa isa't isa. And you deserve more. Hindi isang babae mula sa mahirap. Sabi ulit ng kanyang ina. Kaya mapaklang tumawa si Silas. Kung ganun, ikaw talaga ang kumausap kay Mariela. Ikaw ang dahilan, kaya lumayo siya sa akin. Kaya siya nakipaghiwalay sa akin. Hindi kaagad nakasagot ang kanyang ina. May dahilan kung bakit ko yun ginawa. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. Kasi dahil sa ginawa ko naging matagumpay ka. Magpasalamat saan? Magpasalamat kasi nawasak ako dahil sa ginawa nyo? Dahil nalayo ako sa babaeng mahal ko? Na iniwan ko ang pamilya ko? Mayroon kaming dahilan kung bakit namin ginawa yun. Hindi kayo bagay ng babaeng yun. Alam ng lahat na hindi kayo nababagay para sa isa't isa. You have a big future. Magiging balakid siya sa'yo. Kung hindi namin yan ginawa, hindi mo mararating kung nasan ka ngayon. All this time, akala ko gusto nyo lang ang makabubuti para sa akin pero ngayon ko lang naintindihan. Ang gusto nyo pala ay kung anong pinakamabuti para sa inyo. Para sa pangalan ng pamilyang to. Silas, pagtatangka nga ng kanyang ama. Pero hindi na nga ito. Nagatubili pa. Nahanap ko sila. Nahanap ko si Mariela. At may mga anak kami. Putol nga niya at puno ng sakit ang kanyang salita. Nanlaki mata ng kanyang ina. Mga anak? Oo. Triplets sila, lahat sila ay kamukha ko. Mga anak kong hindi ko man lang nakitang lumaki. Mga anak kong dumanas ng gutom, pagod at hirap dahil hindi nila alam na may ama silang pwedeng tumulong, na pwedeng magbigay sa kanila ng lahat. Nanlumo nga ang kanyang ina. Ang ama naman niya ay napuno ng awa sa mga mata. Nasaktan ka man, pero hindi ba kasalanan din ni Mariela? Tinago niya ang katotohanan sa iyo. Hindi ko siya sinisisi. Mariing saad naman ni Silas. Kung ganon, anong pinapalabas mo ngayon? Ang iyong ina ang sinisisi mo, tama ba ako? Iniisip mong kasalanan namin ang lahat ng nangyari kaya lumaki ang mga anak mo nang walang ama. Gayong si Mariela naman ang nagtago sa kanila sa iyo. Lumalim ang kanyang paghinga. Ang sinasabi ko, kung hindi ninyo kami pinaghiwalay, kung hindi ninyo siya pinilit na lumayo, hindi sana naghihirap ang mga anak ko habang tinatamasa kong tugumpay. May 3 batang umiiyak sa gabi. Tumahimik nga ang silid. Hindi ko na mababawi ang panahong nawala. Pero mula ngayon ako ang pipili. Ako magdedesisyon para sa mga anak ko, para sa buhay ko. At sa unang pagkakataon wala nang naisagot pa ang kanyang mga magulang dahil sa wakas, pinili na nga ni Silas ang katotohanan kahit masakit. Matapos nga ang pag-uusap na yon, bumalik siya sa penthouse kung nasaan ang mag-iina niya. Tulugang triplets kaya kinuusap niya si Mariela na alam niyang higit na nasaktan sa lahat ng ito. Alam ko na ang lahat, Mariela. Mahina ngunit malinaw ang boses niya. Alam mo na ang alin. Nag-aalinlangan na tanong ni Mariela. Ang dahilan kung bakit mo ko iniwan noon. Sagot nga niya. Hindi inaalis ang tingin nga sa mukha ng babae. Alam ko na kinausap ka ng aking ina, alam ko na pinili mong masaktan kaysa maging balakid sa mga pangarap ko. Alam ko rin na di ko ginusto ang iwan at ipagtulakan ako pero wala kang magawa dahil yun ang gusto ng aking ina. Napalunok si Mariela. Ibinaba nito ang tingin. Tila bumabalik ang lahat ng alaala. Ang takot, sakit at ang desisyong akala niya tama kahit pinawasak siya. Kasalanan ko ang lahat. Walang mali ang iyong ina. Ginawa ko lang sa tingin ko tama, mahal na mahal kita noon, Silas. Kaya gusto kong makamit mo ang lahat ng tagumpay. Naditing matatamasa kung mananatili ako sa tabi mo. Dahil alam ko na sa piling ko, wala kang kinabukasan. Madamdaming saad pa nga ng babae. Isang hakbang palapit ang ginawa ni Silas. Pero yun ang hindi mo maintindihan. Dahan-dahan niyang inangat ang mukha ni Mariela gamit ang kanyang daliri. Ikaw ang kinabukasan na gusto ko at ikaw ang inspirasyon ko.
Napatingin si Mariela sa kanyang mga mata. Silas. Pinutol nga ni Silas ang sasabihin niya. Wala akong pakialam sa tagumpay dahil alam ko na hindi ko naman lubusang malalasap yun kung wala ka sa tabi ko. The future I want is with you in it. That was never the future I wanted. It was never wealth, nor name or power. I was searching for you. I chose you back then. At pinipili pa rin kita. Walang silbi ang lahat ng narating ko dahil wala ka sa tabi ko. Tumulo ang luha ni Mariela. Patawad. Patawad dahil hindi ko sinabi sa iyong totoo. Patawad dahil tinago ko ang mga anak natin. Natakot ako. Natakot akong sirain ang buhay mo. Natakot akong magkatotoo ang sinabi ng iyong ina. Umiling si Silas. At hindi na nga niya alam ang gagawin. Pinunasan ang luha sa pisngi ni Mariela. Wala kang kasalanan. Naunawaan ko na ang lahat. Kung may pagkukulang man, akin yun. Wala ako noong kailangan mo ko. Wala ako nung isinilang mong mga anak natin pero ngayon narito na ako. Bigla siyang niyakap ng mahigpit ni Mariela. At paulit-ulit nga itong humingi ng tawad na syempre, pinatawad naman ni Silas. Nangangako kung mahal ko na babawi ako sa lahat. Hindi lang bilang ama ng mga anak natin, kundi bilang lalaki na minsang nangakong mamahalin ka habang buhay. Kumalas nga sa yakap si Mariela at tumingin sa kanya. Silas, ano bang sinasabi mo? I'm asking for a chance. Hindi lang para sa mga bata, para sa atin, para sa lahat ng pangakong iniwan natin noon. Gusto ko na matupad pa rin natin ang lahat ng yun. Natigilan si Mariela. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, sigurado ka pa rin ba sa akin? After all these years, hindi na wala ang pagmamahal ko sa'yo. Mas lalo lang itong lumalim. Kaya oo, sigurado pa rin ako sa'yo. Ikaw pa rin ang gusto kong makasama habang buhay. Sa'yo ko pa rin gustong matupad ang lahat ng pangarap ko. Lumapit nga siya. Halos magkadikit nga ang noo nila. At kung papayag ka, gagawin ko ang lahat para maging maayos ang lahat. Para matupad pa rin natin ang mga pangarap kasama ang mga anak natin. Tahimik nga si Mariela. Ngunit sa katahimikang yun unti-unting umangat ang kanyang kamay at humawak sa dibdib ni Silas. Doon sa lugar kung saan minsang nag-ugat ang lahat. Matagal akong natakot, pero siguro oras na para piliin ko rin ang kasiyahan ko. Ngumiti si Silas, puno ng pag-asa. Nang sandali na iyon ay inamin nila sa isa't isang mahal pa rin nila ang bawat isa. At nang mga sandali rin na iyon muling nagdampi ang kanilang mga labi. At ang bawat panahon ng pagkawasak at pagkawalay ay naglaho na lang sa alaala nila. Hindi naging madali ang lahat, pero sinigurado ni Silas na sa pagkakataong ito, hindi na sila muling mawawala. Mula noong araw na buo ang kanilang pamilya, nagbago ang takbo ng mundo niya. Ang mga umagang dati, puno lamang ng meeting at papeles, ay napalitan ng ingay ng halakhak ng mga bata, ng kwentuhan sa hapagkainan, at ng tawag na matagal na niyang pinangarap marinig. Hindi ko na may babalik ang mga panahong wala ko. Bulong niya habang nakatingin nga sa kanilang mga anak na masayang naglalaro bago siya bumaling sa kanya na ngayong fiancé. Pero sisiguraduhin ko mula ngayon, hindi na ako muling magkukulang sa inyo. Ibinigay ni Silas ang lahat ng pangangailangan ng triplets, hindi lamang material, kundi higit sa lahat, oras at presensya. Siya ang naghahatid sa kanila sa paaralan, ang sumusundo pag-uwian, ang nagbabasa ng kwento bago matulog. Mga simpleng bagay na para sa kanya ay parang kayamanang hindi kayang tumbasan ng kahit anong tagumpay sa negosyo. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang ugnayan nilang dalawa, hindi na lamang bilang dating magkasintahan, kundi bilang mga magulang na sabay na bumubuo ng tahanan. Ilang buwan matapos alukin ni Silas, nang kasal si Mariela nagpasya naman si Silas na ipakilala at iharap na ang kanilang mga anak sa magulang nito kinabukasan. I want to introduce the kids to my parents. Maingat na sabi ni Silas isang gabi. Naglala si Mariela. Sigurado ka ba? Panahon na para iharap ko sila sa kanila. At gusto kong nandoon ka. Sabay-sabay silang humarap sa mga magulang ni Silas.
Nanigas ang mag-asawa nang makita ang triplets. Pare-pareho ang tindig, pare-pareho ang mga mata, at ang ngiting halos eksaktong kopya ng kay Silas noong kabataan niya. My God! Mahina at nangihinig nga ang boses ng ina ni Silas. Sila ba? Yes. Diretsong sagot ni Silas. Mga anak ko sila. Mga anak namin ni Mariela. Lumapit ang ama ni Silas sa mga bata at tila hindi makapaniwala. Malalaki na sila. Bulong nga nito. Kamukhang kamukha mo. Tahimik ang paligid at sa katahimikang yon, unti-unting bumagsak ang bigat ng pagsisisi. Lumuhod ang ina ni Silas sa harap ng mga bata. Pasensya na. Umiiyak na saad niya. Pasensya na kung lumaki kayo na wala ang papa niyo. Kung hindi dahil sa mga desisyon namin sana. Tumigil nga at napayo ko na nga lamang dahil sa hiyang nararamdaman sa harap ng sariling mga apo. Patawarin niyo sana kami mga apo. Dugtong na naman ni Silas. Mabigat ang tinig, nagkamali kami. Yun pa ang paulit-ulit na sinasaad niya. Tumingin din sila kay Mariela at puno ng pagsisisi ang mga mata. Patawad sa lahat ng ginawa namin sa'yo. Saglit na natahimik si Mariela. Maraming sakit ang bumalik. Ang panahong iniwan siya. Ang mga gabing mag-isa siyang umiiyak. Ang panganganak na walang kapiling. Ngunit nang tumingin siya sa triplets, sa mga batang bunga ng lahat ng yon, marahan siyang huminga. Pinapatawad ko po kayo. Dahil kung hindi rin po dahil sa mga nangyari, hindi rin mararating ni Silas ang kinalalagyan niya ngayon. Wika niya sa wakas. Tumingin siya kay Silas at ngumiti. At ang mahalaga, narito na siya ngayon, kasama namin. Tahimik na tumango ang mga magulang ni Silas, sabay sabing, hindi na kami makikialam pa. Pinapangako namin sa'yo. Ang mahalaga, masaya ka. At masaya ang mga bata. Lumapit nga ang triplets kay Silas. At sabay-sabay na humawak sa kamay niya. Papa! Wika ng isa, inosente ang ngiti. Huwag na rin po kayong magalit kay lolo at lola. Sabi po nila masama raw po ang magtanim ng galit sa ating magulang. Okay lang po kami. Okay na rin po kami ni mama. Kasi kasama ka na po namin. Masaya na po kami ngayon. Napangiti si Silas sa sinabi ng anak at tumango rin. At sa sandaling yon, alam ng lahat, ang nakaraan ay hindi na mababago pa. Pero ang hinaharap maaari ng buuin ng magkasama. Isang pamilya buo na nga sa wakas payapa. Namuhay nga sila ng masaya at matiwasay pagkatapos ng mala-roller coaster nilang pag-iibigan. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Eli, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria, Lindy of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamania, Pasita Eliazar,
Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Nay, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda, Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros, Rose Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebucadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora,
Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga,
Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred